Hello mga madlang queens! Another episode naman ng pagsasamahan natin. Buong isang oras tayo magsasama sa isang pinakapasayang kwentuhan, tsikahan, payuhan at kung alik-alik pa. Pagsasawa natin dito lang sa pinakamasayang talk show sa Balatan Lupa. Ito Today, sweet madams. Today, sweet madams. Naisin mo na. Ako si Queen Madam Lucy, Queen Madam Alexi, Queen Madam Roxy, Queen Madam Emily, at kaming apat ang bumuo sa inyo. At kami ang Queen of Advising at kompletuhin na ang masarap na merienda. Kasama kami. Today, sweet madam. Today, sweet madam. Sweet madam. Umpisahan na ang panonood sa YouTube channel ninyo dahil umpisa na ng isang pinakamasayang talk show tuwing hapon. Dahil pagsapit ng alauna, today sweet madams na. May mga hinain kaming mga merienda masasarap dahil mamaya sa Talk About Your Problem, panibagong mga letter sender na naman ang bibigyan nating solusyonan ang mga problema nila. Abangan yan mamaya sa Talk About Your Problem. At mamaya sa Call About Your Problem naman, panibagong mga callers ang ating bibigyan ng payo mamaya sa Talk All About Your Problem. At mamaya saan ka magaling? Ano na naman kayang category ang bibigyan natin kahulugan? Mamaya yan sa talk. Mamaya yan sa saan ka magaling? Pero ngayong araw, tuklasin ang mga problema ng ating mga letter center. Dito lang yan sa Talk About Your Problem. Okay. Meron tayong hinain na 5 mga letter sender, 5 sila, bibigyan natin sila ng mga payo na kung ano ang makakaya natin ipayo sa kanila. Yun ang kanilang susundin. Ito ay payo lang, okay? Okay, ang una nating letter sender ay mula kay Grace. Sabi ni Grace, ano po ang una niyong kung kayo po ang tatanungin, ano po ang mapapayo niyo po sa akin? Dahil yung boyfriend ko po, at saka yung best friend ko po, nahuli ko po sa akto na may ginagawang milagro. At nung tinanong ko po sa kanila kung may relation po silang dalawa, todo deny po sila. Pero nung nahuli ko po sila sa akto, at mismo silang dalawa na ang nagsabi ng katotohanan. Ano po ang mapapayo sa akin? Okay. Mapapayo ko si Grace, no? Sarili mong kaibigan yung umahas sa boyfriend mo. Kung yung kaibigan mo na to, kung matalik mo siyang kaibigan at patagal kanyang pinagkatiwalaan, ibig sabihin na tukso lang siya o ginawa niya talaga yon, diba? Kasi ang tunay na kaibigan, kapag siya ay tunay na kaibigan para sa'yo, hindi mo siya sisiraan, hindi mo siya gagawan ng ikagalit niya. Kasi tunay mo siyang kaibigan eh. Pag tunay at maganda ang relasyon yung magkakaibigan, hindi mo pwedeng sirain yung tiwala na ibinigay sa'yo ng kaibigan mo. Kasi yon ay isang tiwala na hindi mo pwedeng mo tanggalin sa kanya kasi yun ang tiwala eh. Ang pinakamabigat na kunin sa isang tao, tiwala. Oo. Kasi mabilis mag-ibigay ang tiwala sa taong ulubusan mo ng pera. Pero, ang tiwala, pag yan nasira, hindi mo alam kung kaya mo ibalik yung tiwala na iyon. Diba? Isipin mo muna kung ano yung tama at sa mali. At saka ka mag-desisyon kung ano ang gagawin mo. Diba? Ibig sabihin nun, ang mapapayo ko lang sa'yo, ikaw na lang umiwas sa kanila. Magdesisyon kang makipaghiwalay sa boyfriend mo.
at putulin ang agwat ng pakikipag-kaibigan mo sa kaibigan mo at putulin mo ang connection mo sa kanilang dalawa at ituon mo yung sarili mo sa makakapagpasaya sa iyo. Ituon mo yung sarili mo sa mga bagay na hindi mo nagawa nung nangyayari sa iyo. Diba? Gawin mo makakapagpasaya sa iyo, saan ka masaya, doon mo gawin ang gusto mo. Diba? Doon mo gawin ang gusto mo, kung saan ka masaya, kung saan ka niligaya, yun ang gawin mo. Kung saan ka malalim, doon. Yun ang gawin mo. Kasi yun ay ipinapakita sa sarili natin na kaya natin gawin ang mga bagay na hindi nila kayang gawin kapag sila ay nakakagawa ng mali. Diba? Isipin natin ang kamalian natin, matutuwid yan agad-agad. Pero ang mabigat na pagkakasalanan, hindi mo agad-agad yan mapapatawad kung mismo sa sarili mo hindi ka nakukusyes at nagsisisi sa ginagawa mong kasalanan. Okay? Next letter sender natin mula kay Atasha. Sabi ni Atasha, ang pagsisinungaling po ba sanhi ng pagkawatak ng relasyon? Sabi ni Atasha, sa akin po, kasi sa isang relasyon, hindi ka pwedeng magsinungaling. Oo. Ibig sabihin nyo, ang kaakibat ng pagsisinungaling, tiwala. Ibig sabihin, pag paulit-ulit ka na nagsisinungaling, ang tiwala ng isang tao, masisira. Kasi tiwala Tiwala ang ibinibigay mo sa tao. Kapag nagtiwala ka sa isang tao, hindi natin alam kung kaya mo pa ibalik. Kasi nagtiwala ka na sa kanya Hindi mo na ibalik yung tiwala na ibinigay mo sa isang tao. Kasi nagtiwala ka na. Ang pagtitiwala kung yung ibibigay sa taong deserve ang tiwala mo. Diba? Kasi pag lubusan mo ng kilala ang isang tao, tsaka mo ibibigay ang pagkatawad mo. Ang pagsisinungaling, maraming iba't ibang klaseng sinungaling, ang mabigat ng pagsisinungaling, dapat yan ay pagsisihan mo. Kung sincere yung pagsisisihan mo at nagsisisi ka na sa ginawa mo, isipin mo sa sarili mo, ang kamalian mo ay hindi mo na dapat ulitin pa. Kasi pag maulit pa iyon, hindi mo alam sa sarili mo kung kaya mo pang patawarin ng taong ginawa mo ng kasalanan. Diba? Isipin mo, lahat tayo sa mundong ito nakakagawa ng kasalanan. Diba? Pwera lang ang mga sangkot. Pero, kaya itong ituwid ng sarili natin mismo ay kaya magsisi at makonsyensya sa kasalanan na ginawa natin. Kaya yan matuwid lahat ng mga kasalanan natin. Basta alam natin sa sarili na kaya natin tanggalin ang mga kasalanan na yun sa isip at puso natin. Okay? Next letter send din natin mula kay Nico. Sabi ni Nico, tama po bang magmahal ng isang taong hindi mo ka-religion? O hindi ka, ibig sabihin ka-religion, kunyari Katoliko ka, Muslim siya. Kahit ang pagmamahal kung sa'yo nararamdaman. Kung siya ang mahal mo, kahit ayaw sa'yo ng mga magulang ninyo, ipaglapad mo siya sa pangmagulang mo. Kasi yun ang pagmamahal Kung sa'yo nararamdaman, kung mahal mo siya, yun yung nararamdaman mo sa kanya. Ipakita mo sa mga magulang ng taong minahal mo na kaya mo patunayan yung pagmamahal mo sa kanya at hindi mo sisirain ang tiwala na ibinigay ng magulang niya sa'yo. Kasi yun ang tiwala Pag ang tiwala nawala, hindi na yung mapapalitan. Pero ang pagmamahal ng isang tao sa kanyang minamahal, hindi kailanman niya mapapalitan. Kasi yan ay panghabang buhay. Panghabang buhay yan. The love sa isa't isa. Kasi yan ang tinatawag na love is first die. Hindi mamamatay, pero kaya mabuhay. Isipin natin yun kasi maraming klaseng pagmamahal. Pero ang pagmamahal, isipin natin, maraming klaseng pagmamahal. Pero kapag sobra yung ibinigay at nabaliw ka na sa pagmamahal, yan ay hindi na tinatawag na pagmamahal. Tawag na dyan ay desperada ka nang makuha ang pagmamahal na hindi ka naman niya mahal. Kasi pag hindi na tayo mahal ng isang tao, huwag natin
pipilitin. Dahil may tamang tao na darating na para sa atin at para sa atin. Okay? Maraming salamat, Tiko. At maraming salamat sa mga nagpadala ng kanila-kanila ng problema. Dito lang yan sa Talk About Your Problem. Maraming salamat mga madlang queens. Magkita-kita ulit tayo bukas. Dito sa panibagong mga problema, sasagutin ang mga problema niyo. Dito lang yun sa Talk About Your Problem. Huwag na huwag kayong aalis dahil andyan si Queen Madam Lucy. Go! Maraming salamat Queen Madam Eglane at Queen Madam Lexi. Ito na ang susunod nating segment na kung saan ang problema ninyo sa pag-ibig at kahit ano pa, susolusyonan yan. Tumawag ka lang. Dito lang yan sa Call About Your Problem. Okay. Okay, ang ating unang caller, ito na ang una nating caller. Ang una nating caller ay mula kay Jennifer. Hello, Jennifer. Hello po. Jennifer, hello. Hello po, Jennifer. Ano yung idudulong mo na problema dito sa Call About Your Problem? Ang problema ko po kasi yung asawa ko. Nahuli ko po siyang mga babae. Tapos gusto niya pong bumalik po sa amin kasama po yung mga anak ko. Bibigyan ko po siya ng isang pagkakataon. Okay. Yung jowa mo ba, yung humingi siya ng tawad sa iyo mga ilang araw bago siya bumalik? Mga dalawang araw po. Okay. Kasi ang pagpapatawad, mabigat yan na mission sa buhay. Oo. Kasi alam natin sa sarili natin, pag nagpatawad ka ng isang tao, masarap sa piling. Pero, pag mabigat yung kasalanan ginawa mo, hindi natin alam kung kaya natin ibigay yung pagpapatawad na yun. Diba? Ang pagpapatawad kasi ibibigay yan kung sincere ka talaga. Diba? Ikaw Monique, kung ikaw Jennifer, kung ano yung desisyon mo, kung saan ka maging masaya, at kung ano ang desisyon at sa oloobin mo, ikaw na ang magdesisyon. Diba? Kasi nasa iyo yun eh. Diba? Nasa iyo yung desisyon na gusto mo. Pero ito lang yung bibigay ko na payo sa iyo. Ito lang ibibigay ko na payo sa iyo. Ha? Kung ano yung sinasabi ng puso mo, yun ang sundin mo. Oo. Kung ano ang sinasabi ng puso mo, ibibigay mo ba ang pangalawang pagtitiwala mo sa asawa mo na nangaliwa sa iyo at sinaktan ka na ng isang beses, hayaan mo pa bang masaktan ka pa ulit kanya? Kung kaya mo naman buhayin ng mga anak mo kung sa sarili mong paa at kamay, kaya mo nang wala siya. Kung ikaw ay gusto mo ulit magmaniwala sa kanya at kaya mo siyang patawarin, pero ito lang masasabi ko sa iyo ha, kapag tinatawad mo siya at naulit-ulit ninyon, isipin mo lahat ng sinabi ko, di ba? Isipin mo ang kapakanan ng mga anak mo, kapakanan ng sarili mo, kung ano ang nararamdaman ng puso mo, yun ang sundin mo. Kasi yan ang tiwala na kaya mong ibigay. Kung ikaw sa sarili mo, kaya mong respetuhin sarili mo, respetuhin mo din yung desisyon na gagawin mo kasi yon ay karampatan at hindi yan mawawala kasi desisyon mo yan eh. Kung saan ka masaya, ang desisyon mo, masaya ka sa desisyon na ginawa mo, yun ang gawin mo kasi yon ay dapat at hindi karapat-dapat sabihin sa iyo. Okay? Maraming salamat, Jennifer. Okay? Dahil ikaw ang ating first caller, meron kang 5,000 pesos dating gawin. Isisend na lang ng aming staff sa GCash number mo mamaya. Okay? Huwag mo ibababa ang telepono. Maraming salamat, Jennifer. Okay, next caller natin ay si Kathleen. Sabi ni, hello Kathleen. Hello po, Queen Madam Eglane. Okay, Kathleen, ano yung problema mo na idudulong sa Call About Your Problem? Ang problema ko po kasi yung nanay ko. Tutol po siya
sa relasyon ko po sa boyfriend ko pong playboy. Okay. Kasi ang mga playboy na tao, hindi mo siya pwedeng ibigay yung tiwala mo agad-agad sa kanya. Kasi maraming mga playboy na paulit-ulit yan. Paulit-ulit yan makakakita ng mga babaeng magaganda at patutok sa ulit sila. Diba? Desisyon mo yan eh. Diba? Desisyon mo yan. Kung ikaw ay nakatiting ng pagmamahal sa kanya at hindi ka pa sigurado sa kanya, isipin mo na kung ano ang ginawa ng lalaki na yan sa kanyang dating mga karelasyon. Gagawin yan sa iyo, maniwala ka. Pero isipin mo ang tunay na pagmamahal, hindi yan pag naramdaman mo lang. Oo, habang buhay mo yan mararamdaman kapag siya na ang kapili mo. Kaya isipin mo, lagi mong usipin na ang pagmamahal, kusang nararamdaman. Hindi yan sa pilitan, di ba? Hindi yan sa pilitan. Hindi mo pipilitin yung sarili mo na mahalin yung taong hindi mo mahal. Kasi mahal mo siya eh. Ba't mo pipilitin ng isang tao na sa sarili mo na hindi kanya mahal? Intindihin mo kung ano yung nararamdaman mo. Intindihin mo kung ano yung kayang gawin ng isang tao at kaya mong gawin ano ang kaya niyang gawin. At isipin mo kung ano pa ang kaya at kaya niyang gawin. Diba? Okay? Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat, Kathleen. Dating gawin, may 5,000 ka. Okay? Maraming salamat, Kathleen. Okay, maraming salamat sa mga sa mga tumawag dito sa Call About Your Problem. Mga problema, sasagutin namin yan. Tumawag ka lang. Dito lang yan sa Call About Your Problem. Wag na wag kayong aalis. Wag na wag kayong aalis. Dahil susunod na ang pinakamasayang Saan Ka Magaling. Ito na si Queen Mengling. Maraming salamat. Okay, ito na. Bagong category, bibigyan natin ng opinion at kahulugan. Ito yan sa Saan Ka Magaling. Okay. Ang ating category ay masaya, malungkot, and and emotional.